Article 10 of the New Hampshire Confession of Faith. Last Sunday, ato ang gitapos ang atong paghisgot sa Article 9 sa New Hampshire Confession of Faith. Paan sa dili pa kita magsugod. Kung ginahangyo ang tanan sa pagpanindog o sa itong microphone. Sige, si Brother Rush, palihog ko ya sa mga pag-ampok. Okay, palihog na ito tanan. Let's pray. Salamat, Lord, sa another Sunday, Lord. Di mo ipadahan ka na mo. We are so blessed with sugod sa pagmata, Lord, na mo. Hantod sa paimong pagdala din ka na mo. Imong ipahinom, Lord, God, how gracious, how merciful you are in sa pinabuhi. Salamat, Lord, sa adlaw, Lord, yung mga pagsasanay ka na mo. Imon man, Lord, sa mga ginapasan, mga struggles, mga ginaagian, Lord, you reminded us always, nga nakakagawan ka naman. Yung presensya, Lord, ang mga mabati, Lord, sa matatigay yung na mag-feel down mo yung God. Yet, Lord, nagkapahinumdog ka naman, na wala pinag-inusaran, hindi nga pinabuhay, Lord, sa mga pagtuon ka ron, pagpadali ng paminaw, Lord, we are so blessed. Tubig ka ron sa Article 10, dahil kami natulan ng ugal, and as we dive in, Lord, ikaw mag-aakad nila mo sa food. And sa inyong paggamit, sa inyong people servants, Pastor Paul, Lord, ikaw mag-aakad sa inyong heavenly wisdom, na makaabot sa mga, ang pagtulungan ng Lord, nga ang dali ka pasagdan, Salamat kay Lord, sa tanan, sa inyong paggamit kaniya, sa inyong pagdala din ka namo, Lord, and sa mga kaubanan ka namo, Lord, nga mag-integrate, Lord, ikaw mag-guide kanila, nakapos sila kayo masih. Dahil ikaw, Lord, sa may katapusan, Lord, karumundaga, ikaw ang mahimayan na tulad ng lahat. Dito na, Lord, ang pinapasalamatan, pinag-isang kailangan ng Iyong Jesus, ay mamutulan ang mga luwas. Amen. Amen. Sige, magapahiluna ang matag-usa. Now, there's a portion sa kaning nga article ang atuan ang nahisgutan sa previous nga Sunday school, but then we will also incorporate some of the things nga wala pa gyud nato nahisgutan. Sa dili pa, in your handouts, first page sa sulod, Article 10, New Hampshire Confession of Faith of Sanctification. Kitang tanan, atong dunganon og basa. Again, Article 10, New Hampshire Confession of Faith of Sanctification. Let's all read. And we believe, 1, 2, 3, go. We believe that sanctification is the process by which, according to the will of God, we are made partakers of His holiness, that it is a progressive work, that it is begun in regeneration, and that it is carried on in the hearts of believers by the presence and power of the Holy Spirit, the sealer and comforter, in the continual use of the appointed means, especially the Word of God, self-examination, self-denial, watchfulness, and prayer. Natay isa, duha, tulo, upat, lima, unom ka mga butang under this article nga to ang pagahisgutan, and this Sunday we will be talking about the first two, the meaning and the purpose of sanctification. For us to really understand unsa ba gyud ning sanctification, not just sa kung unsay gi-mention sa article, but the word itself, unsa man gyud kahulugan ani, kinahanglan tan-awon nato ang iyahang gigikanan nga pulong, okay? Ang gigikanan niya nga pulong in Greek mao ang hagiosmos, according sa diha sa inyo ang handout po, hagiosmos, which means this is a process of cleansing, a process of setting apart. Mao na siya, hagiosmos. Whereas if you will remove the last three letters, ang mabilin hagios. Okay? Hagios, that means holy. And kana nga word, ang hagios, meaning holy, from the Hebrew word itself, ang gikan ang iyahang equivalent sa Hebrew would be kadosh. Okay? Q-A-D-O-S-H. Kanong na yato ning gihisgutan. And kadosh in Hebrew, susamar gihapon sa meaning ato ang gihatag ganina, it means to be set apart. Okay? To be separate. To be different. Kaning tulo ka mga butang ang main nga meaning ani. Regardless if hagios or kadosh in Hebrew or hagios in Greek, mao ni ang tulo ka butang nga pinaka ginakahulugan gyud sa kaning pulong. Okay? The root word for sanctification is sanctify,
which gikan sa hagios, and is also gikan sa kadosh, which means kaning tulo, okay? To be separate, to be set apart, and to be different. Kaning tulo, okay? Now, why is it important nga kanang tulo ato ang masabtan? Kaning tulo, kaning to be separate, to be set apart, to be different, naggikan ra pud ni siya sa Dios nga maoy nagbalaan sa tuwa. Nganong mo ingunta nga ang Dios balaan? Because God is separate, God is set apart, and God is different. Okay? And ang pagiging separate sa Ginoo is like the separation of kaning kuan. Ano sabab? The separation of God from the creation, okay? The separation of God from kita. Iyahang mga sitawag ani. Kita nga mga tao, kita nga creation, tanan. Ang iyahapong pagiging separate sa iyahang pagkaputli ug sa to ang pagkahugaw. Okay? Sa iyahang pagkaperpekto ug sa to ang pagkakulangon. And in a way, He is also set apart from kato, sama sa kuang sa creation, from sin, and He is also set apart when it comes to majesty. Sa iyahang dungog, sa iyahang pagkahalangdon. Lahi ang Diyos. Now, in the same way, niyana ang Bible, be holy for I am holy. Okay? Niyana ang Diyos sa iyahang katawhan, pagpakabalaan ka mo, tungod kay balaan ko. That wasn't just a call for moral perfection. Okay? Ang pag-ingon sa Dios nga pagpakabalaan ka mo tungod kay balaan ko, again, dili lang siya ingon nga call for moral perfection. Because unang-una, while naata din sa kalibutan, dili din nato na ma-achieve. Okay? Even if we have been renewed na, so long as we are in this body, dili nato na ma-achieve ang moral perfection. So pag-ingon sa Dios nga be holy for I am holy, wala to nag-ingon nga dili na mo makasala. Although ang challenge po dito kay muundang ta sa pagpakasala, pero wala to nag-ingon nga kita dili na makasala. Ang giingon dito nga kita kinahanglan mahimong lahi. Okay? Now, sa mga Hebrehanon, sa mga Hudeo, they are called for kaning outward nga separation, which may explain nato later. But then sa Christians, ang ato ang call is rooted in Christ, and it is mainly about inner transformation. Okay? Dili siya external or outward nga transformation, dili siya outward change, kundi internal. Okay? The inner transformation, mao na nga to ang sanctification. Now, based sa tulo ka meaning nga ako ang gihatag ganina, tong separation, being set apart, and then katong ikatulo kay being different, how do we apply that as Christians? Okay? Sa separation, we are called to be separate from sin. To be separated from sin. That's why ang unang-unang tawag sa tua is the call to repentance. Okay? Nga naman, mao na siya ang separation from sin. Take for example, ako na adinhi. Dinhi ko magatubang mao ni ang sala. Ang call to be separate from sin is mao na tong action sa repentance. Unang-una, sa wa pa ko gitawag sa Dios, nagaatubang ko sa sala. Ang call to separation is me turning 180 degrees gikan sa sala moatubang sa Dios. That's repentance. Okay? Ang pagtalikod gikan sa sala, mao nay repentance. Because from the Greek word metanoia, the changing of one's mind, dili lang na siya ingon nga mangayo kag pasaylo, kundi ang imong pagtalikod gikan sa sala. Ug ang imong pagatubang ngadto sa Dios, mao to ang believing. Pangutana, isa ra to kalihok duha? Ang akong ginahimo karon, isa ra kalihok or duha? Isa or duha? Mura siyag isa, pero mura pud siyag duha. Mura siyag piso ba? Naila-ilahi nga side. Una na akong lihok, pagtalikod sa sala. Ikaduha na akong lihok, pag-atubang sa Dios. Sabtan ninyo? Ang akong pagtalikod sa sala, repentance. Ang akong pag-atubang sa Dios, believing. Klaro? Okay. Now, mato ang tawag sa Dios sa tua. To be holy is to be separate from sin. Kung unsa itong mga tinguhan nato kaniadto, biyaan. Kung unsa itong mga malaway ng mga lihok, mga
mga practices nga dili na angay himuon, biyaan. Our intentions, our desires, our motivation, it should be dili na nakatubang sa sala, kung dili na nakatubang na sa Dios. Because ang call na to unang-una is to be separate from sin. Pag ingon sa Dios, be holy for I am holy, pero sa samara nga niingon siya, be separate from sin as I am also separated from sin. Klaro? Okay. Now, ikaduha nga meaning is to be set apart. Ang setting apart is kaning, syempre, ni atubang naman ka sa Ginoo, ni biya na ka sa sala. Once ang imuhang posisyon kay naa na sa Dios, you are now given a task. Okay? Mao na ang sunod nga mahitabo sa holiness. You will now be given a task. There's intention. Naa na kay goal, naa na kay mission to do. Which mao na tong ikatulo, ang to be different. Mao to ang atuang intention in our holiness, to be different. Now, but before ta mo sunod sa muadto sa letter C, tanaw na to in the Old Testament daghan kaayo og mga examples nga makita nato na sama sa kuang ingon, kita as Christians, our sanctification, our change, our transformation is inner. Okay? But in the Old Testament, daghan pag makita og mga physical or mga external example nga mo represent sa kung unsay nagakahitabo sa tuang sulod. Unsa may pasabot nimo, pastor? In the Old Testament, there are several things nga gibalaan sa Dios. Okay? First would be ang ikapito nga adlaw, or what we call the Sabbath day. Nganong gibalaan man na siya sa Dios? Na ay duha ka main nga senaryo kung asa gibalaan sa Dios ang ikapitong adlaw. Unang-una, after creation. Naisgutan na pud nato ni. Ngano ganing gibalaan to sa Dios? For unsa? Unsay gitaganong emphasis dito? Ang letter R. Ang unsa? Rest. Okay? Ang rest. For the people to know nga this day is intended for us to enjoy our fellowship with God. Okay? Dili lang siya ingon nga rest from our work, rest from unsa bay atuang kalihukan sa tibok nga semana, but also for us to enjoy the very presence of God and for us to enjoy His creation. Okay? Mao na siya ang pinakauna nga higayon kung anong gibalaan ang ikapitong adlaw. But then also after the rescue sa Egypt, ang tawag sa Dios, naisgutan nato itong niagi, ang tawag sa Dios, pinaagi kang Moses, is for him to rescue the Israelites aron didto sa bukid mahimong makadaig sila sa Ginoo. Okay? So after nila gawas, unsa nay nahitabo? Didto sa bukid, ubos sa Sinai, gidaig nila, dito supposed to be magdaig sila sa Dios. Dito ang pinakauna nga pagdaig. So mao to nahimo na tong kaning ceremonial law. Because this is how God wanted the Israelites to worship Him. Nga sa ikapito nga adlaw, dito mahitabo ang ilahang corporate worship. Now just to clarify, even sa Old Testament, worship is corporate. Dili siya individual. God called a nation, and that nation was given a task to worship God on this day, in this way, through pinaagi sa paggamit sa kaning mga butang. Even in Old Testament, worship was also corporate. Okay? Although na ay mga instances nga mga katawhan sa Dios kay nalahi, but the call was always for the nation of Israel to draw near unto God. Okay? Now, kato gilahi ang seventh day, ang tabernacle or ang temple, gilahi pud na. Ang tabernacle, tent na siya, tulda, unang-una, bago pa ang temple. Naay tulda dito. Tulda tunga sa daghan nga mga tulda. Ang tulda dito nagpuyo ang mga Israelita. Okay? Tunga-tunga sa ilahang tulda, dito ang tulda sa Dios.
Unsa may nganong gilahi man to sa Dios ang tabernacle? Because this is a different place or different from other dwellings. Ang tuldas palibot, that is where the Israelites dwelt. Okay? Pero ang tabernacle sa Dios, that is where God was dwelling. O dito sa tulda and even sa temple, dito nagakahitabo ang mga sacrifice. Dito nahitabo pod ang corporate worship. Mauto ang physical nga murag representation of God's presence being amongst them. Okay? That's the reason why tabernacle and the temple was made holy. To be different from other tents. To be different from other dwellings. They set apart for a purpose. What's the purpose? For this to become a physical representation of God's presence being with them. Moto si Kristo gitawag nga unsa? Emmanuel. Kay nga naman, God is with us. Si Kristo, mura siya og susilbi nga ang temple was just a foreshadowing of Christ in the Old Testament. Kay nga naman, ang temple, God being with them. Christ, through His name, Emmanuel, God with us. Sabtan ninyo? Klaro? Okay? Now, dili lang ang tabernacle, dili lang ang temple, even the firstborn. Ang una nga mga anak nga lalaki, ug una nga mga anak nga hayop. Before pa ni nga naa ang mga Levita. Before pa ang task gihatag sa Levites. They were given, ang una nga mga anak, they were given ngadto sa Dios, pinaagi sa usa ka, kumbaga, kani siya nga anak, ihatag na to serve ngadto sa templo. Mura na gug sikuan si Prophet Samuel. Di ba? Grabe yung pag-ampo sa ihang mama, si Hana, nga muhatag yung anak ng Diyos. Adanon siya nahitabo, sa dihang nakaanak na siya, gihatag sa iyang mama nga to sa templo. Kaya nga naman, gilahi sa Diyos ang mga firstborn for a purpose. Sa mga hayop, mao gihapon. Gilahi ang firstborn, kaya nga naman, for the people to acknowledge nga kaning gipanghatag sa Dios nga whether tao man or hayop is gikan mismo sa Ginoo. Okay? That's the intention for that. Even ang mga pari, ginaisgutan na po nato ni, gilahi po sila sa Dios. Although ang nation sa Israel kay lahi na siya nga katawhan from other pagan nations, inside the Israelites, gilahi pagyud sa Ginoo ang mga priests. Okay? And dito sa mga priests, ang ilahang purpose is to serve, ang main purpose is to serve the sacrifice or to usher the plea of the people towards God. Which is maunang kalahian, balik ko na ako, maunang kalahian sa priest ug sa prophets. Ang mga pare, ilahang ipaabot ang mga butang gikan sa tao padulong sa Ginoo. Ang mga propeta, ilahang ipaabot ang mga butang gikan sa Ginoo ngadto sa mga tao. Klaro? Okay? Now, dinha pagyud sa mga priest, lahi-lahi pagyud na sila og mga distinction. Naisgutan na po natin ni sa previous nga mga prayer meeting. Naana sila tulo ka ranggo. Okay? Naay tulo ka ranggo diha. High priest, ordinary priests, and then the Levites. Ang high priest mao na ni ang leader, pinakauna si Aaron. Ang mga priests mao to iyahang mga anak. And then we have the Levites. Kinsa ni mga Levites? Mao ni sila ang tig-support sa mga priests. And sa Levites, gilahi pagyud na sila. Lahi-lahi pagyud na sila na ay tulupod ka klase nga mga Levita. Ang Gershonites, ang Kohatites ug ang Merarites. Okay? Now, ang Gershonites, ang ilahang purpose, gamay review na lang ni, kinisgutan natin last time, ang Gershonites, ang ilahang purpose, is sila tong tigdala sa mga kortina, sa mga pisi, o bisag unsa nga ipangbitay sulod sa templo. Anything nga decoration or fabrics, mao to ang ginabitbit sa mga Gershonites. Meanwhile, ang mga Kohatites, sila tong tigbitbit sa ark, sa table, sa lampstand, sa altars,
anything nga decoration dinha sa atubangan paduol ngadto sa Ark of the Covenant or paduol ngadto sa Holy of the Holies, sila to, mga furniture, sacred furniture, ang mga Kohathites ang nagabitbit. And then ang mga Merarites, sila to nagabitbit sa mga framework and structure. Katong mga bulls, katong mga posting nga dagko kayo, anything nga bugat, guyudonon, sila ang magbitbit ana. Okay? Naisgutan na to last time, balik ko na ko ron. Morning rason, nganong si Korah, gihama kaliwat na silutan. Okay? Kaya nga naman, supposed to be, ang ilahang role is unsaman. Sila itigbitbit sa Ark of the Covenant, sa table, sa lampstand, sa altars. Pero sa ilahang kasuya, sa pamilya ni Aaron, gitinguha nila nga unta sila pod kani kanawa sila na kontento sa purpose nga gihatag sa Dios sa ilaha, nagsugod na sila og rebellion, mao tong gilamoy sila sa yuta. Pero ang uban nga mga anak ni Korah ilahang gi-acknowledge nga si Moses ug si Aaron mao gyud ang leader nga gibutang sa Dios sa ilaha, ilahang girespeto, nibiya sila sa ilahang amahan o ilahang kaliwat. Mao tong pag-abot dito sa Salmo, ang mga pag-ampo sa mga anak ni Korah kay unsa, mas maayo pa nga mahimo silang doorkeeper kaysa dito sila sa tulda sa mga sa tawag ni sa tent of evil, the tent of wickedness. Naay implication dito nga gikan sa tigbitbit og Ark of the Covenant sa katong mga sacred furniture, nahimo na noon ang mga anak ni Korah o katong pinakaubos nga posisyon sa templo, tig-abli sa pultahan. Tungod sa nahitabo nga katong evil nga gihimo ni Korah og iyahang mga kaliwat. But despite that, mapasalamaton sila kay naa gihapon sila sa temple. Okay? Now, which is the same reason pod sa kang Uza. Remember mo kang Uza? Si Uza siya tong gisugo or leader sa mga katawhan ni David, nga gisugo sila ni David, gakuhaon tong Ark of the Covenant from this pagan nation, dalaon balik dito sa ilahang gingharian. Then unsay gihimo ni Uza? Iyaha katong gipabitbit sa mga turo. According sa kuang giingon ganina, kinsay dapat mobitbit sa Ark of the Covenant? Ang mga Kohathites. Ang gihimo ni Uza, iyahang gipabitbit sa mga Merarites. Sila may nagadala sa turo. So unsay nahitabo, sala na dayon. Wa na nasunod ang gipahimo sa Ginoo. Motong pagkahulog sa Ark of the Covenant, kay aksog katumba ang turo, pagsalo ni Uza, namatay siyang dayon. Unang-una, tungod kay mas gihuna-huna siguro ni Uza, nga mas limpyo ang iyahang kamot, kaysa sa mga yuta nga mahulugan nato. Ikaduha, di gyud pud tumao ang pag-handle sa Ark of the Covenant. Dili pwede nga ang turo ang mubitbit, dapat ang mubitbit ang mga Kohathites. Dili gunitan. Kanang Ark of the Covenant sa tumoy-tumoy ana naay mga bilog-bilog. Nakita mo ang kuans kurtina kanang lingin diha. O diha na pwede isingit tong stick nga maoy gunitanan sa mga Kohathites. Og ang tumoy sa mga stick mao toy bitbiton sa mga Kohathites. Ang gihimo ni Uza, iyahang gipa-take care sa mga Merarites ug iyahang gipa sulob sa mga turo. Motong nahulog. So sipiat dito si Uza. So makita ninyo, sa Old Testament, although external siya nga representation, God is really giving emphasis sa holiness, sa setting apart, sa pagiging different. Nga that intention, that purpose is to be followed, dili tungod kay kaya nato, but because God has instructed us to do so. Now, katong tanan, physical or external lang to. External representation sa kung unsay mahitabo sa Kristohanon in the New Testament. Pag-abot sa New Testament, mauna to. Okay? This is now the purpose of sanctification. Sige daw, kinsay nagunit sa mic? Palihog ko ba sa Ephesians chapter 1 verse 4? And then somebody prepare 1 Thessalonians 4:7. Ephesians 1:4 tauna. Sige daw, Ephesians chapter 1 verse 4. And then somebody prepare ang next, please prepare 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Ang mic palihog kasi kat sa mic.
Sa wala pa buhatang kalibutan, ipili ka kita sa Dios diya kang Kristo, aron mahimo kita banaan ug walay sala sa iyang tubangan. Tungod sa gugma. Okay. Now, klaro din ha. In the election of God, na ay purpose. Unsay purpose daw? To be holy and blameless. Diha ta mag-focus sa word nga holy. Sama sa kong ingon ganina, to be set apart, to be different. Meaning to have purpose. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Sige daw. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Okay. Mao po niya ang tawag sa Ginoo sa tuwa. Now, kaninga call is not individual. This is the call to the church sa atua, the one who was rescued from darkness into light. Okay? Unsay call daw? To be holy. From uncleanliness. Buti pa sabot, this is our separation. Gikan sa mahugaw nga mga butang, mahugaw nga mga lihok, mahugaw nga pagkinabuhi into holiness. Our separation should cause difference. Now, here's the thing. Although, moingon ko OA rapod, or dili siguro OA, kung dili, na ay misunderstanding ang non-Christians sa mga Kristohanons, but Christians, brothers and sisters, even the world expects us to be different. Di ba, nga nang mayon sila, hala, abi ko ba Kristohano ni, libakiro mangyapon ni, nga nang Kristohano ni, pangit mangyapon kay kinaiya. Nga nang Kristohano ni, yes, it's true nga makasalata and we go to church not because we are perfect. Okay? We go to church not because we are perfect. We go to church because we are also sinners, that we were also cleansed, but then we are also weak gihapon that we need God. But ang dili na ito pwede justify nga kanunay na lang ang makita sa mga tao sa gawas kaya nga itong mahuyang ug maluya nga aspeto. Kay even them, they expect us to be different from them. They would expect na ang Christians, supposed to be righteous, supposed to be clean, would do the righteous things, the clean things, the things that are holy. Klaro. Okay? Although na ay misunderstanding ang kalibutan sa tuang Christianity ug sa pagsulod sa simbahan, kita naapod tay misunderstanding sa ilahang pagtanaw sa tua. Dili pwede nga ipa-adjust nato sila sa ilahang pananaw sa tua. Kita ang kailangan mo adjust not to please them, but because this is what the Bible is telling us to do so. To be different from them. To be separate. That's our sanctification. Dili lang ni siya progress, okay? Dili lang ni siya process of kaning changing from day to day. This is also our position. Being in God, being separate from the world, therefore being different. Okay? Now, motong giingon dito, and that's our purpose, okay? This is now the purpose of sanctification. For us to unsa? To make us kaning enjoy the holiness of God, to make us dwell in the holiness of God, and then also, our purpose, isa sa mga purpose nato sa atuang holiness is the restoration of the original design, which is katong Imago Dei. O sa gayaning Imago Dei, made in the image of God. That was Adam. He was made in the image of God. Unsa may pasabot sa image of God, natay mga silingan diha sa World Mission, unsa na mga gadamother diha. Moingon sila nga since we are made in the image of God, therefore ang Dios lalaki ug babae, kay ang tao man lalaki ug babae. Dili. Ang image of God din ha is not talking about ang physicality. Okay? God is spirit. Dili siya bounded sa physical nature. Okay? Although naay mga theophany, mga instances kung asa ang Dios nagamanifest sa physical nga pamaagi, pero dili siya bounded ana. Those are limited times only. Unsa may image nga ginesgutan din ha. Kapila na ito na ginesgutan. One can be called a person kung naa siya aning tulo ka butang. Unsa man ning tulo ka butang? Will, emotion, and intellect. Once nga naa ning tulo ka butang, mao na ning matawag ang tao nga persona or person. Okay, na ay will, emotion, and intellect.
Mao nang lahi nga person ang Father, lahi nga person ang Son, lahi nga person ang Holy Spirit. Kay ang Father na ay will, emotion, intellect. Ang Son na ay will, emotion, intellect. Ang Holy Spirit na ay will, emotion, intellect. Okay? One being, three different persons. Kay kanya-kanya sila na ay will, emotion, and intellect. Now, dili lang will, emotion, at mao nang kita na atay will, emotion, and intellect because we are made in the image of God nga naapoy will, emotion, and intellect. Okay? Now, here's the thing. Dili lang ang will, emotion, and intellect ang gihatag sa Dios sa tua. Iyaha pong gipaabot as an Imago Dei ang iyahang communicable attributes. Okay? Mao na ni ang love, mao na ni ang compassion, ang grace, ang mercy, kaning mga butang, ang patience, ang incommunicable attributes, mauna ni ang kaning God being all-knowing, God being omnipresent, God being all-powerful, kana wala ta ana. Okay? Wala ta ana. Pero ang pagiging loving, pagiging forgiving, naana sa tua. Now, after the fall, na-distort na ng design sa Imago Dei. We are supposed to reflect man yun unta. Okay, we are supposed to reflect God. Now, after sa fall, na-distort na siya. But even if na-distort na siya, manotice ninyo, ang mga tao makahigugma gihapon. Ang mga tao makapasaylo gihapon. Ang mga tao makahatag gihapon kay nganuman, kato nga communicable attributes na aman gihapon sa tua. Distorted lang. Tainted lang. So therefore, once we are now in Christ, our sanctification, ang purpose is to restore that image. Okay? To restore that image. Manang, unsay goal na to as Christians? Timanin niya, our goal is not to go to heaven. Our goal is to be Christ-like. Okay? Si Kristo, unsa man si Kristo, siya ang imahe mismo sa invisible God. He is called the image of the invisible God. So kung natay kinahanglang sundon unsa man gyud ning Imago Dei, that's Christ. Okay? He is the second Adam, the Imago Dei who did not fall. Si Adam ang Imago Dei nga napukan, si Kristo ang Imago Dei nga perpekto. So kita as restored nga Imago Dei kinsay tan-aw nato? Ang ikaduha nga Adan, si Kristo. Unsa may angay natong himuon? When the world is so greedy, we are to give. When the world is so hateful, we are to love. When the world is so unforgiving, we are to forgive. Pastor, lisod kaayo mo pasaylo. Yes. But still, we need to do it. Dili para makipagplastikan, but because that's our original design. To forgive. To be different. Ang kalibutan, ayaw mo kalain, ayaw mo katingala kung ang kalibutan, dili mo pasaylo. Moingon mo nga, uy, pamilya ba gihapon ni muna, pasaylo ah. If dili sila mo pasaylo, ayaw katingala. Ang Kristohanon, bisan pag pinakalayo na nga tao, dili mo suod ana, but because that's our design, Imago Dei, to reflect the image of God, we are to forgive. Unsay ingon sa Biblia? We are to forgive just as God has forgiven us. Wala mo na kuan ana. Di ba? Moingon ng uban, pastor, Ginoo man to, di man ko Ginoo, tao ra man ko, manang di ko mo pasaylo. Yes, that's true. But then our image is asagay nakabase sa kung ang kalibutan harsh, we're called to be compassionate. Kung ang kalibutan naa sa light, we bring that light to those who are in the darkness. Dili kay naa nata sa light, nya magkinabuhi ta nga susama sa ilaha. That's now the question. If you who are truly Christian, nagakinabuhi ka ug kalibutan-on nga mga pagkinabuhi, the real question, ang question should not be mawala ba ang kaluwasan, but the real question should be, naluwas ba gyud ka tinud-anay? Okay? Because sanctification, tulo ni siya ka proseso which isgutan sa sunod nato nga mga nga Sunday school teachers. But then sanctification mao na ang mahitabo. It changes our position, unsa nga position, from darkness to light. From sin to God. From the kingdom of the enemy, the kingdom of Satan, to the kingdom of God. It changes our position.
Okay? That's the first sanctification. And then ang ikaduha nga sanctification, mauna tong daily nga progress nato. Usahay, di lang ta makafocus sa progress, sa progression. Ayaw kalimot nga before ang progression, naa pa tong change of position. Diha nakabase ang atuang progress. Dili ka mo progress kung wala na change ang imuhang posisyon. Pastor, buutan man lagi ni siya, nabago lagi ni siya. Nganong ang mga Muslim palahubog sa una tas karon wala dili naman siya, nabiyaan naman to niya bisyo. Because again, even though it is taken nooy, manang kasagaran pinakabuutan ng mga tao, pinakamanggihatagod, mga atheists, mga wagatuos Ginoo. Kay ngano man, deep inside them naagihapoy morality. Okay? Ang kaning image of God, being Christ-like, dili lang ni siya makita sa outward nga mga butang, pagbiya sa bisyo, pagbiya sa dili lang kana. But then also matong giingon ako sa inyo ha ganina, be able to practice love, to remove greed and be able to give, to remove hate and be able to love, to be able to forgive, to be compassionate, to rely on the wisdom of God, to desire God, to be with His people, kana nga mga butang. Timanin ninyo ha, ang atuang sanctification, dili lang siya nakalimita susama sa mga Israelita nga outward lang. Rooted siya inward, okay? Rooted siya sa sulod nga kusa lang mubuhagay pagawas. So kung wala na usab ang sulod, bisan pag nindot ang imuhang gawas, dunot ug daot gihapon na. Okay? So kato, that's the meaning and then that's the purpose of sanctification. Unsa ga itong Greek word gani sa sanctification? Hagios. The Hebrew word for holy is kadosh. Okay. Which, naatay tulo ka meaning nga gihatag. Unsa ga itong tulo? Kadosh or holy means, unsa? To be separate, to be set apart, and to be different. Okay? Just as God is separate, we are also called to be separate. Just as God is set apart, we are also called to be set apart. Our position, our change in position should be the cause why there is progression in our lives. Our sanctification, katong pagiging separate, pagiging different, manay muhatag og progress sa atuang kinabuhi isip Kristohanon. And again, just a gentle reminder, even ang kalibutan naga-expect nga kita na ay lahi nga kinabuhi susama sa ilaha. Okay? So diha lang takutob, questions, clarifications, violent reaction. Mugator tag isa duha ka pangutana. Sige, pangutana. Sige, Brother Migs. Pastor, clarification about addressing to show the difference. Maybe we elaborate also to the extent to up to what point we need to address to those who up to what point? Sige na, tagay ko certain like scenario yun, specific na scenario. For example, we invite a birthday party. And they tend to do something na walang kalimutan. How do we adjust that? Sige, invite kag birthday party, but then you know nga mag-inom pud sila or probably magsugal at the end. Unsa bay pinaka-Christ-like nga himuon? Depende. If kabalo ka, dali ra ka mapukan, dali ra ka matintal, pinaka-Christ-like nimong himuon is paglikay sa tentasyon, ayaw na lagadto. But then, napoy gamay problema ana. Di nila makita or siguro ma-appreciate nila, wala siya ni adto diri kay kaning gainom magud ta, so galikay gyud na siya. But then here's the thing. Di po nila makita sa mot ang imuhang kabag-uhan kung wala ka dito in person. Pero make sure, tagati kag duha ko isa, either katong unang-una, ayaw na lang yun adto. Or ikaduha, muadto ka, pero make sure that you will really stand your ground, nga bisan pa maghubog na sila diha, bisan pagkapila ka, tunulan diha og shot nimo, di gyud ka. Then, they will know, lahi na gyud siya. Kaingon sila, kay ani man gud ang problema. If dili ta mo anto, say maingon sila nga, sa, mura magskinsa ning tahanan ni.
Okay? But then if you're protecting yourself, kay dali ra ka matintal, that's good. Pero if tanaw nimo makakontrol ka or makalikay ka, it could be pwede ka muadto pero make sure that you will really stand your ground nga ang imong kinabuhi makita ang lahi. And in fact, if there's an opportunity to share the gospel, do it. Every interaction, timanin yun every interaction is a situation orchestrated by God. Ang imuhang pakikita sa imuhang classmate kaniadto, that's not an accident, that's orchestrated by God. Use it as an opportunity to preach the gospel. Mo na'y pinaka-Christ-like nga himuon, just to be clear, to share the gospel, to bring the light into those people who are in the darkness. Napa? Napa? Sira, samtang ginatag to, mudugan ko gamay ato ha. Kani ko is, timana nato ni ha? Timana nato ni. Kanayata, sige. We now have the light. We are not the light, pero we now have the light. We carry the torch of God, the torch of the gospel, okay? If dali ra ka mapandol, dali ra ka mapukan, dali ra ka matintal, that could be a hindrance sa imuhang evangelism. That's why we need self-control. Kay kung ikaw tong Kristohanon nga bitbit na nimo tong lampara sa gospel, pero kanunay kang galikay-likay sa kangit-ngit kay dali ra mapalong imong suga, there's an issue. Supposed to be ang kahayag dadto nato sa kangit-ngit kay didto na mas mudanag. So ang paglikay-likay nato sa tuang mga kaila kay nagsige ra sila gubog-gubog, nagsige ra na sila sugal-sugal, it's good for your protection. Ang pangutana lang diha, is it good for the gospel ba? Okay? Pero again, gamay lang disclaimer, if tanan nimo dali ra gyud ka matintal, relax lang, kalma lang sa, self-control. Sige, Ate Beth, yes. Buntag. Maayong buntag po. Ang ano na po ang Sunday school natin is about sanctification. Yes, according sa Article 9 sa New Hampshire. May yan sila sabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 na we are going to give thanks. That sanctify na kitadaan and continuous, this is continuous lifetime sanctification natin. Pero ginatadayan sa ato sa Ginoo, maay dapat ato pasalamatan because we are sanctified through the Holy Spirit in belief of the truth. Kasama ko but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning choosing you to salvation through sanctification of the Spirit in belief of the truth. Ang salvation nato through sanctification ang pagbunsang ng Spirit sa tuwa is through sanctification. From the start, the Spirit that raised up Jesus from the dead dwells on in us and quicken our mortal bodies. And from that on, there is a progression. There is intensity of progression in our lives. Sama makita natin ito sa the beatitudes from the simple meekness hanggang na naging peacemaker ka na eto glory pa hanggang sa nag-require ka na let your legs shine before men that they see you to the worst and glorify you with your Father in heaven. So it is our work. Even the changes of our life, it is from God. Yes. From the very beginning that the Spirit raised up Jesus from the dead dwells in us, siya na mismo ang mag-change and there is progression in our lives. Kaya continuous ang sanctification natin na palis kita na perfect in Jesus Christ. So, it is not our works. Kaya sabi, we are going to give thanks always to the Lord, to you, brethren, beloved of the Lord. For God in the beginning, that choosing you to salvation through the Spirit, the sanctification of the Spirit. So, bakit siya na, from then sense, hanggang na mamatay kita, the sanctification started when we are generated. It is not our works. It is the process in us, in our human nature. It is the process of God that works in us. Sige, thank you, Ate Beth. Now, just to be clear ha, Pastor, abi ba na ako sa salvation, 4 kinds of salvation,
regeneration pinakauna. Nganong gihisgutan din we are saved through sanctification. Sanctification is oftentimes interchanged sa kaning mga butang. Okay? Sanctification, o sa gay root word ani, holiness. Sanctify, which is gikan sa hagios, which is gikan sa kadosh, which means holy. Okay? To be different, to be separate. It could be used interchangeably. Sanctification could sometimes mean justification. Okay? That's why ginaingon nga we have been sanctified, we are being sanctified, and we will be sanctified. Also, sanctification could mean regeneration. To be set apart. God has separated you. Ang gisgutan dinhi, mao na tong we were regenerated. Ang sanctification nga gisgutan dinhi. Okay? Sa panahon nga gilahi ta sa Dios, we were sanctified by God, gilahi ta sa Dios, giunsa to niya paghimo, ang iyang paglahi through regeneration. Okay? So just to be clear. Pero tama to yung natin, Beth, it is really God who sanctified us, who is sanctifying us, and who will sanctify us. Okay? Lihok ni tanan sa Dios, kung namay ato dinhi, ang sala ra gyud nga mao'y naglamo-lamo. So, ana, and sige, dinhat ta magtapos, and ginahangyo na ko ang tanan sa pagtindog. Next Sunday we will discuss another portion of sa Article 9 para sa sirado akong ngayon si Brother Mig sa mga pagampo. Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful day. Salamat kayo, Lord God, sa higayon na nakapabigalan, Lord. For the privilege, Lord God, to be here, na lumagor sa among kaibawan, Lord God, sa naman mong karoon, Lord. We thank you, Lord God, for your goodness and for your mercy, Lord, as we start our service today. Lord, be with us, help us focus, Lord God, and help us understand the word na hindi pa dahil pa sa mga kanunay sa karong adlaw, Lord God. Help us, Lord, di ka lang masabtan, kundi ako makinabuhi, Lord God. And be with us always, Lord, throughout the day and all the things that we do, just for your glory and honor, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Sige, let's take mga 2 minutes na break and then